Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, pre-show shoutout muna tayo. Maaga-aga kong gagawin tong video na to kasi may appointment ako mamaya. 7:14 AM ngayon, maaga. Para mamaya wala na akong gagawin. So, ano, shoutout muna tayo mga kababayan ko. Kung ano yung maaabutan ko lang na nag-comment sa akin, yun lang ang masya-shoutout ko. Ito yung pinaka-recent, no? Si Sir King Ghost Adventure. King Ghost Adventure ang name ni Sir. Shoutout Sir King Ghost Adventure. Mukhang vlogger to si Sir, ah. Ano ba ang ano? Mukhang taga Mindanao to si Sir. Pero King Ghost Adventure lang ang name. Wala pa lang upload na video. Shoutout sa iyo, Sir. Happy New Year. Happy New Year pa ba? 3 na ngayon eh, no? Anyway, Happy New Year pa rin. Si Ma'am Ahueva. 'Di ba? Buti na lang di ako naniwala nung napanood ko 'yan kabaong video. Believable naman kasi talaga. Yung biglang nagmulat ganun. Sabing ganun ni Jay Brigoli, ni-replyan ko na to eh. Sabing ganun ni Jay Brigoli. Gusto mo lang dumami ang subscriber mo, bungo na tanga. Ito yung nire-react ko yung interview ni Sardonsky kay Racy Bayan. Diba? Gusto mo lang dumami ang kahit kailan, wag niyong gagawing argument ito. Yung hindi trip nyo naman Kaya lang to faulty itong argument na to na gusto mo lang dumami. Sinong YouTuber ang ayaw dumami ang subscriber? Kahit din naman yung idol mo. Kaya lang sa akin kasi hindi ko priority. Kung priority kung gusto, 'di ba? Kung padami lang ng sabi ko nga ng comment ko sa dito, kung padami lang ng subscriber ang gusto ko, madali 'yun. Bubulahin ko kayo, kakampihan ko yung idol nyo na namimeke ng video. 'Di ba? Madali lang 'yun. Dami yung uto-uto. Yung ginawa kong pamimeke na video noon, nakita nyo naman ang quality, 'di ba? Tinuloy-tuloy ko na. 'Di ba? Hindi ko na sinabi sa inyo. 'Di ba? Yung paggawa ng faking video, kayang-kaya ko 'yon. Mas maganda nga yung fake video ko na ginawa diyan kay Donsky. Dami yung uto-uto. 'Di ba? Kaya lang hindi kasi 'yun ang priority. 'Di ba? Ba't ako ang daming shortcut na para dumami ang subscriber. 'Di ba? Kung sasawsaw ako diyan sa idol mo na love nyo, di bubulahin ko 'yan para gustuhin nyo rin ako. 'Di ba mas effective 'yon? Kung gusto ko lang na dumami ang subscriber ko, sana isipin nyo naman. 'Di ba? Napaka-weak kasi ng argument na 'to Na instead na ito yung sinasabi ko na instead na yung sinabi ko yung yung labanan ng argument, 'di ba? Dadaan sa ganyan, gusto mo lang dumami yung subscribers, naninira ka, inggit ka lang, nakamaskara ka. Na wala namang kinalaman dun sa 'Di ba? Yun lang ang masasabi ko dito, Sir J. Brigoli. Kung gusto ko lang dumami ang subscribers, bubulahin ko 'yan. Kung wala akong uh, tawag dito, kung wala akong balak dito sa vlog ko na maganda, di ba gusto ko lang, yun lang dumami lang subscribers dami pwedeng gawin Magsa-subs to sub na rin ako. Sabing gano'n ni Sir Nelson Tiongco, Happy New Year, Sir. Wow, bakit namatay? Ikaw nasabugan sa muka? Hindi naman kasi po lahat ng kasi natanong ko, bakit namatay yung vlogger na nasabugan sa muka? Ano kaya ang naging cause nun? Hindi naman porkit nasabugan ka sa muka, mamamatay ka na. Meron kasi minsan, meron nga nasabugan ng boga na napanood ko sa balita, natanggal lang ang kilay, nalapnos lang sa muka. 'Di ba? Hindi naman namatay. Gusto ko lang malaman doon kung pumasok ba sa baga niya yung
pulbura, nalason ba siya do sa pulbura, 'di ba? Hindi nasabugan kaya namatay eh. Ikaw nasabugan. 'Di ba, min? Ano ba? Mas deeper yung yung hinahanap natin na sagot, hindi lang basta nasabugan. Sabi yung galing-galingan din ang puta, bait-baitan pa. 'Di ba? Hindi ko rin maintindihan minsan pag nagiging harsh ako. 'Di ba? Dahil kay shoutout Nanay Risa, sinabihan na nga ako ni Nanay Risa, 'di ba? Na maghinay-hinay. Tapos ganito pa min, ano ba? Galing-galingan. Ano yung ginaling-galingan ko? Eh talaga namang sinabi ko lang na ayoko sa paputok. Eh di kayo bahala kayo, no? 'Di ba? Ha ha ha, at least nag-enjoy ka para sa vlog mo. Haha, enjoy my ass. Joy my ass daw. Joy my ass. At least daw nag-enjoy ka para sa vlog ko. Ano naman ngayon, di ba? Sabi ni Sir Neil Lester, paranormal toy daw. Alin ang paranormal toy? Ito si anong basa dito? Texan Fury? T3 Sen Fury? Hello sir, Happy New Year. Oh, I've seen this video. It was a prank video. Nakita yan sa Reels. It's scare tactic video. Oo nga eh, 'di ba? Eh minsan kasi pinuputol nila yung ang kinukuha lang nilang video yung nagmulat lang sa kabaong. Pero yung buong konteksto minsan hindi na nila pinopost. Pero at least kahit pa paano, maganda din yon. At least nalaman natin na ah, may mga tao talaga nagpo-push ng limit para makagawa ng ganyang video. 'Di ba? Hindi agad-agad tayo. Lesson, lalo na sa akin, medyo nag-alanganin kasi ako doon sa video. Happy New Year, Texan Fury. Mike Ramirez, hello Sir Mike Ramirez. Boss B, may sakit ka pala. Get well soon, boss. Baka isipin ng mga followers ni Linyo siya ang may gawa niyan. Hindi naman, feeling ko lang naman umo-okay naman ako kasi nagtitake ako ng gamot eh. Yung result na lang talaga ang wala. Wala naman akong nararamdaman na. 'Di ba? Yung symptoms ko nung nakaraan nag-subside naman na. 'Di ba? Okay naman yung MRI ko. Okay naman lahat. Nagkaroon lang ng abnormality dun sa reading. Pero kasi nung unang reading, yung dugo ko mataas. Then sa kalagitnaan ng December, nag-test, December ba? November yata, kalagitnaan. I know, December din yata. Late November ako na-diagnose na may problem. 'Di ba? Wala akong physical problem ha. Normal lahat ng MRI ko, normal lahat. Yung reading lang sa dugo. So wala namang damage. So early December nag-test ulit ako. Gumagana naman yung gamot, bumababa naman. So expected ko ngayong pag nagpa-blood test ako, normal na. Kasi wala naman ako nararamdaman na. Ayoko lang talagang magpaka-complacent. Kaya nagtitiis ako ng lugaw, oatmeal. 'Di ba? Ayoko kasi pinayagan naman ako ng doktor kumain na paunti-unti. Ito ha, iba kasi ang attitude ko pagka may sakit eh. Kapag halimbawa, bawal talaga. Hindi na ako ayoko kasi 'di ba minsan yung sino may mga diabetes diyan or yung matataas ang blood pressure. 'Di ba sinasabi ng doktor, pwede ka namang kumain ng pakunti-kunti lang. Ako ayoko ng ganun kasi mabibitin ako dun eh. Lalo akong mahihirapan nun. Yung halimbawa, may masarap na pagkain tapos konti lang ang kakainin mo. Hindi ko kaya yun. Mas magandang wag na lang totally. Kesa let's say halimbawa, tatay ko din ganyan din ang kahinaan eh. 'Di ba? Sasabihin sa tatay ko na may diabetes ang tatay ko eh. Sabi, pwede ka naman kumain ng ng chocolate.
Excuse me. Sinisipo naman ako ngayon. Sabi ganun sa tatay ko, pwede ka naman kumain ng chocolate, pakunti-kunti lang. Yang pakunti-kunti na yan, ano yan eh. Lalo kang pahihirapan yan eh. Siyempre, pagka kumain ka, yung sarap mararamdaman mo yun eh. Parang gusto mo pa. 'Di ba? Mas magandang wag na. Wag na, magtiis ka na lang kaysa yung paunti-unti. Yung paunti-unti na hindi ko kayang kontrolin niya. Ewan ko sa inyo, kaya niyo bang kontrolin 'yon? Pag pinagbawalan kayo? Mas magandang totally wag na. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Hope Pasinabawa, no, I think fake to. Kita naman sa movies, maraming fake na scenes. Nasa loob din ng kabaong yung artista. Kung totoo yan, baka tumakbo na agad yung kumuha ng video. 'Di ba? Yan din ang tinitingnan ko. Kaya lang, yung nagbi-video kasi hindi tumatawa. 'Di ba? Anyway, at least parang medyo ano ako nun. Sabi ganun ni Christopher. Hello, ay, Happy New Year, Ma'am Hope Pasinabaw. Sabi ni Sir Christopher Rebuse, hindi ka mananalo dyan kay Bungo kasi laging tama yan, si Raulo yan. Di ba, men? Ito yung debate namin dalawa ni Sir Isoy Adventures. Di ba? Yung mga ganito, mas maganda sabihin nyo na lang yung punto nyo, hindi ka mananalo kasi si Raulo. Parang walang di ba? Walang ka-challenge sa utak eh. Alin banda doon yung mali ako. Yun na lang sabihin nyo siguro. 'Di ba? Hello, Sir Mingming. Ang cute ng pusa mo, Sir. Sabi gano'n ni Mingming, medyo mahaba 'to, basahin natin. Mingming, hello Mingming. Mingming, Mingming. Mingming, Mingming. Dami akong pusa eh. Hello, Sir Bungo. Maniniwala rin akong wakwak si Lola kung punit-punit yung damit sa likuran niya dahil sa pakpak. At kung naging ibon nga naman si Lola, sana wala siyang damit paglabas niya sa ilalim. Kasi may iwan yung damit eh. Hindi natin masisisi yung ilang kababayan nating sarado na isip. Baka isipin ng iba dahil sa black magic rin. Kaya naibalik yung mga damit pag naging tao na. Ito, may limitations pa rin. Ay, sorry. Ko tuloy. Sa akin, may limitations pa rin. Hindi pa rin pwedeng black. Kasi damit yun eh. Okay lang sana kung organic yung, damit. Hindi pwedeng isali sa black magic yun eh. Hindi, pawawalain yung damit tapos mamagikin. Masyadong, na yun, absurd na yun. Diba? Pero pwede na naman, no? Shortcut na lang para hindi na makipag-argue. Hindi, black magic yung kaya nagkaroon ng damit. So, dinami-dami ng pagbablack magican mo, kailangan ibalik pa yung damit or mag-black magic ka na lang na mag-teleport ka na lang. Total, kaya mo i-teleport yung damit sa katawan mo, i-black magic mo na lang na mag-teleport ka na lang sa ibang lugar kaysa mahuli ka ng mga tao. 'Di ba? Sablay pa rin. Kaya naibalik yung damit, nagiging tao na. Sobrang makapangyarihan naman yung wakwak or aswang na yon. Pero kung pagaganahin yung common sense, kung aswang talaga yan, hindi yan katulad ng napapanood sa movie na bumabalik yung kasuotan pag nagiging tao na. Kaso may nagsasabi rin na hindi literal na halimaw ang itsura ng mga aswang or wakwak na yan. O sige. Pero kasi, totoo to. May nagsabi din sa akin, ang totoong aswang daw talaga, hindi naman talaga literal daw na kumakain. Pero ang depiction kasi doon sa kwento nila, naging paniki daw eh. Paniki daw siyang pumasok doon eh. Yun kasi yung sinasakyan ko. Tumutuloy sipon ko. Yun kasi yung sinasakyan ko, yung sinabi nung na paniki yun. At yun kasi yung alam ng mga tao doon. Na yun ang wakwak talaga, ayon sa legend. Pero totoo yan, yung sinasabi na yung aswang, hindi daw literal daw talaga na halimaw ang itsura. Diba? Tapos hindi daw sila literal na kumakain ng tao. Parang
Yung essence daw ng pagkatao. Ewan ko ano yung mga paliwanag sa akin nun. Pero para sa akin, dapat nga rin talagang ilugar yung paniniwala sa mga ganyang bagay. Yes. 'Di ba? Alamin mo na kung totoo nga ba talaga para sa huli rin hindi sila mapapahiya at hindi rin mapahamak ng buhay ng tao. Lalo na kung may sakit naman pala sa pag-iisip yung hinihilaang aswang. 2025 na siguro naman, mababawasan na yung sobrang paniniwala sa mga ganyan. Pero yung respeto sa paniniwala ng iba, andyan naman sa mga iilang taong malawak ang pag-iisip or common sense. Sabi niyo, totoo yun. Parang ganito yun, men, ano. Naniniwala naman talaga ako na may Diyos. No? At nirerespeto ko yung mga taong naniniwala sa Diyos or do sa religion nila. Pero pag meron sa harap ko nagpapanggap na sinasaniba ng Diyos or sinasaniba ni Hesukristo, 'di ba? Hindi ako naniniwala doon. 'Di ba? Dahil hindi ganoon mag-act ang Diyos eh. Hindi naman porket na hindi mo naniniwala na sumasanib sa akin ang Holy Spirit, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa Diyos. No. Katulad na sinabi ni Sir, nilulugar ko yung paniniwala ko. 'Di ba? Hinahaluan ko din ng ng critical thinking. Kahit ba naman hindi ko nakikita ang Diyos eh. 'Di ba? May faith pa rin naman ako. Pero yung may magpapanggap sa akin na siya ay sugo ng Diyos or kung ano, siyempre magsusuri pa rin naman ako. 'Di ba? Hindi naman uri ng hindi pagrespeto yung pagsusuri eh. Yung paniniwala sa aswang, sige, fine. Malay mo naman meron, hindi ko pa rin naman alam kung may aswang talaga o wala. Kayo mga naniniwala naman, tatanungin ko, sure na ba kayo may aswang? Oo, bungo, may nakita ako nung bata ako. May naikwento sa akin yung lolo ko. Kung yun ang panghahawakan nyo, di go. Di ba? Pero isipin nyo na sa sarili mo, 100% ba na reliable yung source nyo? Di ba, men? Yun lang naman. Di kung 100% kayo, okay. Walang problema. Pero, mas maganda pa, nilulugar talaga ang paniniwala. Ito si Bloomberg, di ba? Sabi niya, Happy New Year, Sir Milky. Sir Milky ang tawag sa akin. Walang tapon sa whitey mo. Gatas na gatas talaga. Yung mga ganitong bagay, di ba, men? Sir Milky. Matagal ko nang narinig yan eh. Yung mga tinatapik ko daw, gatas na gatas. Tinapik ko si Kuya Red dati nun. Gatas na gatas daw si Kuya Red, si Donsky din. Tapos si 88 gatas na. Alam mo sa akin, yung paggagatas na yun, wala namang bawal doon. 'Di ba? As long as na ang pinag-uusapan ko naman ay objective. Kung ano yung ko doon sa ano. Kahit ba naman araw-arawin kung i-content yon, wala namang bawal doon. 'Di ba? Kung yung mga yung mga ibang vlogger nga diyan eh. 'Di ba? Araw-araw i-content si BBM. Part ng freedom natin yun bilang citizen ng Pilipinas eh. I don't think may bawal doon. Okay lang sana kung kung sinisiraan ko yung kino-content ko. 'Di ba? What do you mean sinisiraan? 'Di ba, Bongo Eka, sinisiraan mo na 'yan? Pinapalabas mo na fake ang video nila. Eh di kung hindi fake yung video nila, banggain nyo rin yung argument na ni-raise ko. 'Di ba? Kasi as far as I can remember, wala akong paninira na ginagawa sa mga ghost hunter eh. 'Di ba? Objective lahat eh. 'Di ba, men? Kailan ko ba sinabihan yung itsura nila? 'Di ba? Kailan ko ba sinabihan yung nila, yung itsura nila na ang pangit-pangit mo? Wala naman. Hindi, once siguro no nasabihan kong Ninja Turtle si si 88. Pero hindi naman sinabi ko na Ninja Turtle, hindi ko naman sinabi ang pangit-pangit niya, 'di ba? Inspection niyo paninira ba yun? Yung pagpaninira bawal 'yon. 'Di ba? Pero pag sinabi ko yung fake yung video niya based on facts,
or ano, kahit kayo din tumimbang, tututulan nyo ba ang sinabi ko na fake ang video nila Donski at Kuya Red? 'Di ba? Wala naman ako sinita sa mga yan na ano na hindi naman dapat sitahin. 'Di ba? Nilabas nila sa public yung video nila na yan eh. Yung ito, yung gatas na yun, I don't think wala namang masama yan. Kahit araw-arawin ko itapik yan, men. Natawa ako dito, Sir Milky. Ginagatasan ba? Sir Milky. Walang tapon sa whitey mo, gatas na gatas talaga. Tawa ako dun ah. Sabi ni Mad the Fuck, may point din naman si Sir Bungo, vision, di mo na yan makontrol. Pag oras na. Ito yung kay, ano, yung vision ni Jay Costura. Pag oras na, talaga kahit saang sulo ka pa. Oo nga naman. Vision kasi yun eh. Bakit mo kailangan pigilan yun, di ba? Sabi ni Diony Alegre, bossing albor ko na lang yung sombrero mo. Taga saan ka ba? Meron ako dito, hindi ko na ginagamit. Kaya lang, ang size ng ulo ko, 3/4 ha. 7 and 3/4. Baka aalog-alog sa'yo yun, men. Diba? 7 and 3/4. 5'8 pa nga yung isa eh. Malaki ang ulo ko eh. Message mo ko sa FB page kung taga saan ka. Sabi ni Boy Kape TV, ni Sir, hello Sir Boy Kape. Grabe naman yung mga tao. Wala silang awa, matanda. Kung totoong aswang yan, dapat yung nagpapala dyan, inatake na caught on cam. Ano ba yan mga people? Obsessed na kayo sa mga aswang. Hindi, wala kasi. Unang-unang malayo kasi yung lugar. Siyempre, yun nga, paniniwala nila yun. Kaya nga, di ba, minsan, panahon na para turuan yung mga tao na gumamit ng critical thinking eh. Yung paniniwala nandun pa rin naman yun. Hindi mo aalisin yun. Di ba? Meron naman ako mga kilala naman na doktor na, minsan nga mechanical engineer pa, naniniwala talaga sa aswang eh. Pero nilulugar nila yung paniniwala nila. Alam naman nila yung obvious sa hindi. 'Di ba? Sabi ni Sir Momong, kahit nga di naman mga fictional na palabas, pag nagtatransform sa hayop o halimaw, nasisira yung damit. Si Hulk, 'di ba? Doon ako bilib kay Hulk eh. Laging antibay ng shorts nun, yung sa Avengers. 'Di ba pag nagiging green monster na siya, laging hindi nasisira yung short nun, pero yung damit niya nasisira. Excuse me. Kawawa naman nga di si Lola na pagbintangan na aswang agad. Baka nga talagang may mental issue siya. Ni hindi naman nakita yung proseso kung paano siya nag-transform ng pagiging aswang. Hindi, may nakasaksi nga daw eh. Mukha daw siyang paniki na pumasok doon eh. Di ba? Kaya nga lang, kung mukhang paniki, ibig sabihin may pakpak yon. Eh bakit nakadamit yon? Na lalabas siya. Di ba? Kung lumabas siya doon ng may damit, malamang pumasok yun ng may damit. Sabi ni Liuben05, 2025 na, may naniniwala pa ba sa ganyang aswang-aswang? Marami po. Hello, Ma'am Emmy. Sabi niyo ni Ma'am Emmy, oo nga no, hindi ko na po na yun, parang si Sherlock Holmes. Hindi naman mahirap yung pag ano ko, 'di ba? Siguro dahil hinahanapan ko lang ng butas. Lahat naman kaya nating gawin yan eh. Wala namang special din naman sa ginagawa ko. 'Di ba? Sabagay, as I've said before, I don't believe in aswang, pero marami pa ring believers, bahala sila kung anong trip nila. 'Di ba? Yun, siguro maganda na yung bahala sila, pero ilugar nyo. Sabi nga nung nasa KMJS, wag naman to the point na na nagiging cause na ng ng kaguluhan.
'Di ba? At kung maging cause man ng kaguluhan yung ano, yung paniniwala nyo, siguraduhin yung totoo. 'Di ba? Kung makakapatay kayo dahil sa paniniwala nyo, siguraduhin nyo naman totoo. Hindi naman kayo pinagbabawalan eh. Kaya lang pag nagkamali kayo, 'di ba? Harapin nyo kung mapapahiya kayo or may kaso kayong ano, ah, haharapin, 'di ba? Anong name nito ni ano? Pag mga Japanese na ganito hindi ko mabasa eh. Shoutout po Japanese name. Japanese to, 'di ba? Ganyan. Ito si Nanay Riza. Hello Nanay Riza. Hello Jeffrey Cruz. Hello. Sabi ni Ma'am Halima Paslangan. Ayos yung pangalan, no? Paslangan. Katakot siguro to si Ma'am. May, si Ma'am May. Sabi niya, ang pangalan niya, Halima Paslangan. Baka mamaya paslangin mo ko, Ma'am. Ah. Shoutout, Ma'am. Hindi totoo edit yun, sir mo. Hello, Sky Bentores. Sabi ni Ma'am Nanay Riza, dito meron naman tawag International Fireworks Festival. May 31 to June 2, nasa barko mismo yung firecrackers or fireworks na yan, mga 3 o 4 na malalaking barko. Maganda idea yun, ano? Sa dagat sila nagpapaputok. Maganda pag nasa langit na, di ka pwede lalapit mismo dun sa barko o mag-video. Madaming pulis na nakapalibot o magbabantay, may live concert sa dami ng tao. Yung iba tulad ng mag-park na lang kami sa gilid ng kalsada, i-video na lang namin. Hindi siya agad mawawala. Di katulad dyan, bili ka ng silver fountain na malaki. 1 minute, tapos na. Tapos na. Hehe, dito iba-iba ang color niya. Super ganda. Talaga ng tawag nila dito. Bulkot sa English, bulkok. Iba kasi pronunciation, sakit sa bangs. Oo. Pagka, yung mga first class na paputok, tsaka minsan hindi yan yung manual na sinisindihan, di ba? Kuryente yan eh, parang remote control yung, di ba? Hindi siya yung yung mumurahin na paputok na nabibili sa tabi-tabi. Sabi ni Sir Momong, naisip ko din na prank talaga. Pero in fairness, ang galing din ng pag-setup nila, parang totoo talaga. Oo nga, yun nga yung inano ko eh. Kasi nasanay ako sa mga, ang pinag-usapan dito yung nagmulat sa kabaong nasanay kasi ako na, alam mo yun, yung mababa yung quality ng paggawa ng video na ganyan. Ito kasi in-effortan eh. Sabi ni, hello, Sir David Alwin Mendoza. Prank lang po yan. Napanood ko na yan. Pero nagtaka din po ako kasi nga, di lang dumilat, gumalaw din yung mata. Sabi ni Bre Bueno, back to Dongsky. May bagong ba dun sa May bago bang tingnan nga natin? May bagong video ba si Sardonsky? Kasi minsan ang formula ng video ni Sardonsky paulit-ulit eh. Katulad nito abandoned diba nagpalipad siya ng drone diyan. Parang wala lang, 'di ba? Tingnan natin nagmumotor-motor siya. Hindi na yung katulad nung dati eh. Actually maganda na ito, yung ganitong content ni Sardonsky. Maganda na to. Kung susuporta ko to. Hindi na yung mga nagpapakita-pakita. Okay na to siguro, yung motor-motor na yan. Wala naman na siyang video nung nagpapakita-pakita pa eh. Meron ba siya nun? Friday the 3rd, dumaan ka dito ng gabi. Huwag ka doon kung matatakotin ka. Ito, dumami ang views niya dito eh. Ang ganda naman kasi ng thumbnail nito. Yung uncut, huminga ka na lang habang nanonood ka. Ang ganda ng thumbnail niya dito, 'Di ba? Kahit nga rin ako napaklik ako dyan eh. Yung na yan, uncut, huminga ka na lang habang nanonood ka. Pero pag pinanood mo to, motor-motor lang siya dyan. Hindi, nag-explore ba siya sa bahay dito?
Clear nga natin. Motor-motor. Ano meron? Okay. Uy, ano yan? Wala, same formula din eh. Oh? Di ba? Wala na yung hindi na katulad nung dati. Si Kuya Red naman, tinitingnan ko yung mga videos ni Kuya Red. Same formula pa, same formula na rin. Wala nang, alam mo yun, wala nang bago. At least yung kay Sardonsky naman, medyo may slight change of direction yung video niya, no? Hindi na brutal yung, siguro, yun na lang yung, hala, ano yun. Pero yung may magpapakita pa, forward nga kayo ng video ni Sardonsky, yung bago na nagpapakita pa. Diba? Parang wala na rin ako makita. Sabi ni Sir Mario Bonina, shoutout sir. Sir B, about po sa last video yung bata na nakadikit sa pader. Sa pagkakakwento po ni Sir Angelus, pagpasok nila sa kwarto, hindi nila agad nakita yung bata kasi nasa likod ng pinto. Malamang po, nasa corner yung pinto. Kaya nakapag-create siya ng pocket between, parang, let's say, di ba di sa gilid? Oo, possible naman yon, di ba? Nakakreate siya ng pocket between sa dalawang side ng wall. Kaya hindi agad nila nakita yung bata. Paki-search na lang po yung video na children climbing the wall like Spider-Man. Pwedeng totoo po yung kwento. Pero hindi siya paranormal. Pwede. Pwede, no? Yung nasa corner ganon. Tapos parang sa magkabilang side, nakaganyan siya. Pwede. Kita nyo na? Pwede, pero hindi nga siya paranormal. Pwede naman. Kaya lang, ang pagkakakwento ni Sir Angelus, yung pader, nakaganyan daw yung paa eh. Diba? Pero, possible itong kwento mo, sir. Pwede. Pero hindi nga naman siya paranormal. Sabi ni Sir Jojo Olumor, good evening daw. Good evening, sir. Sabi ni Goatlink Cycling Channel, shoutout po, Sir Bungo. Ask ko lang, baka may set ba kayong ghost hunting ulit with Clint or Sir Ed Kaluwag? Kasi nakakamiss yung ghost hunting siya. Sana masundan ulit. May pinaplano kami ngayon. 'Di ba? Hindi siya ghost hunting, pero abangan nyo lang. Sabi ni Mario, Sir Mario, ako po may alam na ritual. Dapat basahin po ang drum beat. Ayokong sabihin niya, baka mamaya mag-transform ako. Okay na? So, yun lang po muna. No? Proceed po tayo sa main content natin. Bye. Alas 10 alas 10.